Wala pa rin malay isang estudyante sa Bataan. 2 linggo matapos unong bugbugin ng mga kaklase sa tapat ng kanilang paaralan. Gaano nga ba kalala ang ganitong pananakit at iba pang pang-aabuso sa mga eskwelahan? Narito po ang report. Mula sa pagiging masayahin, ngayon walang malay at 2 linggo nang nasa ICU ang 16 anyos sa si Reynaldo Salang Jr. o Junjun. Hulyo 29 nang pagtulungan umanong bugbugin si Junjun ng ilang mga kaklase sa tapat mismo ng kanyang paaralan dahil daw sa away sa babae. Nagtamo si Junjun ng matinding tama sa ulo. Pagkalabas po namin, nilapitan na po nila kami. Pagkatapos? Ayun na po, hanggang sa naglagol na po. Ano yung nakita mo piramin ko? 4 finger po. Sa mga gumawa nito sa anak ko, sana naman po makikita nila itsura ng anak ko. Nakababahala mang isipin hindi na bagong ganitong kaso sa mga paaralan na siya rin ituturing na pangalawang tahanan ng mga kabataan. Sa mga pampublikong paaralan nga, batay sa pag-aaral ng UNICEF at Council for the Welfare of Children o CWC, 4 sa 10 mag-aaral mula sa grades 1 to 3 ang nakakaranas ng pang-aabuso, physical man o verbal. 7 naman kada 10 mag-aaral mula grade 4 hanggang high school ang nakaranas ng pang-aabuso. Karaniwan, verbal daw ang pang-aabuso pero meron ding humahantong sa sakitan tulad na nangyari kay Junjun. The most common are bullying. Ando doon na sa mga bata yung parang violent mode, no? Yung that they start bullying other children. Probably they have also been victims also of bullying. Dahil nga sa pang-aabuso, may mga estudyante na raw na nag-drop out sa eskwela. Kaya payo ng CWC, disiplina na may pagmamahal, no? And when we say that, yun yung we communicate. At least merong tao na I'm sure pagka na-designate na guidance counselor. Para sa saksiban, may Rina nag-uula. Sa iba pa rin balita, isang babae po ang namatay matapos masagasaan ng isang AUV sa Del Monte Avenue, Quezon City ngayong gabi lang. Kinilalang biktima na si Eufemia Samas na tinatayang 25 taong gulang. Hindi naman tinakbuhan ng driver na si Mark Mazo ang insidente at kasalukuyan nasa traffic sector 1 ng QCPD. Naharap si Mazo sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Samantala, lumamang po ang ratings ng GMA sa ABS-CBN nitong Hulyo at Agosto sa Urban Luzon. Mas pinanood din ang aming mga espesyal na coverage gaya po ng Eleksyon 2010 at SONA 2010. Mas lumaki rin po ang kita ng GMA Network nitong Enero hanggang Hunyo kumpara sa parehong panahon noong 2009. Ang mga tagumpay na yan dahil po sa inyong pagtangkilik, mga kapuso. Saksi si Rauna Crisostomo. Sa unang 6 na buwan pa lang ng taon, umarangkada na ang kita ng GMA Network. Halos 1.7 billion ang naitalang net income ng istasyon. Mas malaki ng 24% kumpara sa unang 6 na buwan ng nakaraang taon. Yan ay sa kabila ng pagtaas ng operating expenses ng kumpanya para sa lalo pang pagpapabuti ng mga programa ng Kapuso Network. Isang dahilan sa pagtaas ng net income ng istasyon ang pumasok ng political advertisements noong panahon ng kampanya. Pero kahit tapos na ang eleksyon, kumpiyansa si GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe L. Gozon na patuloy na tataas pa ang kita ng kumpanya at makakamit nito ang target na 3 billion pesos ngayong taon. We are confident that this margin is going to grow until the end of the year. And as a result, without your asking for it, let me add that our sales are going up. Pagdating naman sa TV ratings, lalo pang tinangkilik ng publiko ang Kapuso Network. Sa Urban Luzon, kung nasaan ang nakararami ng mga TV audience, lumamang ang GMA sa ABS nitong Hulyo. At ngayong Agosto, lalo pang lumaki ang lamang nito sa ratings ng ABS-CBN. Nanguna rin sa ratings sa mga special coverage ng News and Public Affairs. Mas pinanood ang Election 2010 ang GMA coverage ng eleksyon. Ang panata sa pagbabago, the Aquino Binay inauguration. Gayon din ang SONA 2010 coverage ng State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Pansin yan, no? Pagka news, public affairs program, merong mga landmark coverages, lagi silang naroon. At bahagi ito ng nagbibigay sigla sa ating lahat. No? Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kapuso on their continued support. Kaya naman, as much as possible, we try to give back to them in the form of quality programs. Ako si Rauna Crisostomo, ang inyo saksi. At sama-sama natin saksihan.
ay candidate sa Mrs. Universe 2010. Sasalang na sa patalbugan ng mga ginang. Hollywood socialite Paris Hilton dinemanda dahil sa mali umanong buhok. Ugly success ni Charisse tampok sa online edition ng 17 magazine. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.